Hello, Aquarius! Happy New Year! Okay, ano tayo ngayon? Tori Tarot. Tori Spread tayo. Gagamitin natin ang Yokai Tarot. Ito, ang Tori Spread ay 6 na cards lamang. At ito ay mula dito sa mismong deck na ito, Yokai Tarot. Tingnan nyo yung description box kung gusto nyo ng sariling deck nito. Lakas niya makagibli. Ang ganda-ganda niya. So, bago to. 2024 ang release nito, November, if I'm not mistaken. So, anong kailangan malaman ni Aquarius sa 2025? 6 na cards. Yung unang 2 cards, underlying foundations, underlying values na meron ka, na babaunin mo sa 2025. Yung susunod na 2 cards, siya naman ang pinakailangan mong i-let go para maging successful o para magawa mo ang kung ano man ang iyong binabalak sa 2025. At ang huling 2 cards, ang siyang epiphany. Dalawa yan. Soli natin. King of Swords, pagpaplanong maigi. Ito ay ang God of water, God of the seas. Kapatid niya ang God of thunder, lightning, and storms. God of the winds. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Teka, check natin yung pangalan niya. Fujin, wind god. So, si Fujin, minsan kinakailangan niyang labanan. Bitbit niya sa bag niya ang wind, gust of wind. Minsan kinakailangan niya labanan yung kapatid niya, si Rajin, kung di ako nagkakamali, Rajin. Ang kinakailangan niyang labanan para maprotektahan yung mga tao sa bagyo. Maprotektahan ang kanyang nasasakupan para sa bagyo. So, ang mensahe nito ay minsan meron kang kinakailangan na para maisakatuparan mo ang goals mo sa 2025. Minsan may kinakailangan kang labanan. May kinakailangan kang puksain. Maaaring tao ito na hindi ko sinasabing puksain as in i-banish mo siya sa mundo. Puksain pero kundi stand your ground sa mga tao na maaaring hindi nakabubuti para sa lahat. Kung ang intention ay para sa greatest good of all. Ito ay paggamit ng iyong talino, ang king talino, para maisakatuparan ang mga pangarap o mga nais mong kampihin sa 2025. Ano naman ito? 10 of ang ganda. Alam mo, Aquarius, maaaring, fulfillment. Sila ay monkey family na they came out after ng rainbow, after the rain. Maaaring itong 2024, you didn't have it easy. Naging mahirap para sa iyo ang 2024 at lalo na sa pamilya mo. Hindi siya naging, kumbaga, masagana, medyo may, kung tutuusin, merong konting malas, at hindi siya naging, kung maaaring naapektuhan kayo ng bagyo, kasasabi ko lang ng bagyo, naapektuhan kayo ng bagyo, nasira ang inyong ari-arian. Ngunit ito, ang 2025 ay isang panibagong simula. May rainbow after the rain. At maaaring, ang ganda ng mga readings ha. 10 of Cups, emotional fulfillment. Maaaring hindi naging maganda ang takbo ng 2024, pero 2025 is a year of fulfillment for you and your family. It's time to go out there at rebuild something new at gagamitin mo ang iyong angking talino. At alam mo sa sarili mo na matalino ka. Gagamitin, Aquarius ka pa naman din, you are very much in your power, air sign, God of the wind. Ikaw, Aquarius, ikaw yan. Gagamitin mo ang iyong utak at ang talino para puksain ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa inyong pamilya at gagawin mo ang lahat para ma-achieve yung emotional fulfillment na alam mong deserve mo. At ibibigay mo hindi lamang yan sa'yo, kundi para sa pamilya mo rin. E-effortan mo siya. Gagamitin mo yung utak mo para mag-analyze ng better ways, let's say, to earn income, better ways to start from scratch, to rebuild. Itong mga next cards naman, ang kukunin natin, ano ang kinakailangan mong i-let go? Ano ang kinakailangan mong iwasan? Maaring over-generous tayo, philanthropy. Over-generous tayo sa pagbibigay.
Maaari din kinakailangan nating mag-cut ng budget sa mga bagay na hindi naman natin kailangan. Maaaring kasama dito, maaaring pagiging pilantropo. Alam niyo ang tinutumbok ko. Maaaring iba sa inyo, common topic ko ito sa aking mga reading. Maaaring iba sa inyo ay breadwinner. At meron kayong pinapaaral pa na kapatid at maaaring di man maganda pakinggan, nagiging blocker na siya. Nagiging blocker na siya para makapag-ipon ka para sa iyo at sa iyong pamilya. So, maaaring makatutulong na bawasan natin ang budget para sa kanila o bawasan natin ang overspending sa mga bagay. Kung hindi ka nakaka-relate dun sa ano na yon, dun sa breadwinner story, meron tayo maaaring pinagkagagastusan na hindi healthy. Bisyo, maaaring bisyo ito, pwede din na luho ito. Para naman sa iba sa inyo, maaaring ito ay um, hindi na kung ikaw ay kasal, kung ikaw ay partnered, hindi pantay ang give and take sa inyong dalawa. Maaari yung isa ay nagsasakripisyo ng oras, over giving sa oras, over kung hindi sa material na bagay, at yung isa naman ay receive lamang ng receive. Sa papaanong paraan mo, tatanggalin ang takot to stand up against these people, o sa paanong paraan mo, you will keep your head high and stand your ground. Kung ano yung tingin mong tama, i-pursue mo yun. Etong full card na to, meron siyang Sara, which is yung yung bag ng, I think that's water yata to, Kappa, River Child. Yung Sara na yan, it speaks of depression and sadness. Kapag yumuko siya, mahuhulog lahat yung bit-bit niya. So, ang lesson nito, ang moral nito, Kappa, ay hold your head up high. Tumingin ng diretsyo. At wag nang lumingon pabalik. Wag nang kung saan-saan ang tingin. Wag nang mag-hesitate na mag-take ng leap of faith sa isang bagay na bago. Maaari din na halimbawa itong inaiisip mong plano ay umalis na sa poder ng iyong magulang, pwedeng ganon. Pwede din na mag-resign na ang iyong iniisip para makapagsimula ng panibago. Yung iba sa inyo pwedeng na lay off, nawalan ng trabaho, natanggal sa trabaho, nag-end of contract. At ang 2025 ay you're out on a journey, bagong simula na ang para sa iyo, at iyon ay may kinalaman sa pag-handle ng pera. Maaaring kinakailangan mong i-let go yun nga, ang mga unnecessary na gastos natin at umalis sa mga sitwasyon na parang hindi naman umalis kasi pwedeng halimbawa yung barkada mo masyadong magastos. Yaya ng yaya. Kung gusto mo sumama, why not? Pero just keep your budget intact. Wag mag-overspend. Itong last two cards naman, ano ang epiphany? Outcome. Kung natatakot kang umalis sa comfort zone mo, you might want to reflect on that this 2025. Kung masyado ka mapagbigay sa iyong pamilya at nauubusan ka na ng pera sa iyong sarili, you might want to let go of that this 2025. I don't see na magpapadalos-dalos kay. Feeling ko itong kung ano man yung new journey na naiisip mo na gawin, new path, I don't know, mag-start ng business, mag-freelance na, mag-art, gumawa ng art, mukhang it's the right time. 2025 or January is the right time to do that. Mind your business. Success, willpower, lakasan mo ang loob mo, tapangan mo kung kinakailangan. Kung halimbawa, gusto mo na mag-freelance, gusto mo nagsimula ng inyong business, magiging successful ka doon only if you mag-focus ka at gawin mo ang lahat para mag-take ng action towards that. Itong itong
hug, katasyarin. Hindi ko alam kung tama yung yung pronunciation ko. May hag, may mangkukulam, may witch sa loob ng dumating siya on a dark night. Tapos yung mga tao, pinagtitinginan siya. So, merong mami na tinitingnan siya. Ang ginawa niya, magic-magic siya, kinuha niya yung bata na hawak ng nanay. So, ang point niya is, tumingin ka, parang mind your own business. Huwag mo akong tignan. Kasi kung titingnan mo ako, mawawala yung anak mo. So, ang point niya is, when you are shifting or distracting yourself sa mga bagay na hindi naman nakatutulong para sa iyong growth mo or sa plano mo, sa ambition mo, you will miss out on the prize. You will miss out on more important things. So kung ang goal mo is rebuild, focus on that emotional fulfillment, huwag kang matakot na mag-take ng leap of faith, lakasan ng loob para magsimula ng panibago. At kung kinakailangan na bawasan ang ating mga unnecessary gastos o bawasan ang mga pagbibigay ng sobra, pagpupundar o over-sacrifice of our time, money, and effort sa ibang tao, you might want to do that this 2025. Ito ay affirmation, underlying foundation tong dalawang to ng Tori. May angking kang talino para simulan at ikaw ay kumbaga built for success kumbaga. Kasi ayan ang chariot. Willpower, determination, success, alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo, may takot man, pero alam mo kung saan ka pupunta. Ano pa ang epiphany? Okay na kailangan malaman, no? Outcome ni Aquarius para sa 2025. Oh, strength. Very iconic to sa tattoo culture ng Japan, yung koi. Ang dami mong major arcana. Um, Aquarius. Ito ay si Kintaro. Kintaro. Pasensya na po sa mispronunciation. He battled yung bata siya pero nilabanan niya yung koi. So, ang koi is symbolic of success. Hindi mo kinakailangan maging malakas para tanggalin ang blockers or roadblocks mo towards a new path ahead. Ang kinakailangan mo lang ay lakas ng loob. It doesn't matter kung mayaman ka, it doesn't matter kung malakas ka para i-conquer yun nga, yung mga bagay na balakid sa buhay mo. Minsan, talino lang ay sapat na at ito ay affirmation na meron ka nun. Malakas ang loob mo, Aquarius. Visionary ka eh. Malakas ang loob mo at meron kang angking talino para isakatuparan ang emotional fulfillment na ito or success when it comes to pera o trabaho. Kinakailangan mo lang ng konting lakas ng loob. Actually, hindi konti. Pero tingin ko meron kayo kasi may chariot, may strength, tapos full pa. Malakas ang loob mo para isakatuparan. So, gawin mo na yun. At kung nandito ka doubting yourself coming to 2025, ito na yung cards mo telling you na eye on the prize kasi once you do, you would be successful in doing so. So, iwan ko na yun doon, Aquarius. Salamat. Happy New Year at see you next time. Ako po si Amy at salamat. Bye!